Nagsisimula ang kwento sa tahimik na kabundukan kung saan nakatira ang isang pamilya ng puma. Ipinakilala sa atin ang batang puma na si Krug. Siya ay may kakayahang magbagong anyo bilang isang tao. Pero hindi gusto ng kanyang pamilya na gawin niya iyon ng madalas. May isang mahigpit na tuntunin sa kanilang pamilya na huwag kailanman lalapit sa mga tao. Naniniwala ang kanyang pamilya na mapanganib ang mga tao. Kaya nakatira sila ng malayo, nakatago sa kabundukan. Ngunit habang tumatanda si Krug, lalo ring lumalakas ang kanyang pag-uusisa. Nagsimula siyang magtanong, ano nga ba talaga ang mga tao? Bakit tayo nagtatago sa kanila? Isang araw, tuluyan ng sinuway ni Krug ang patakaran. Iniwan niya ang kanyang pamilya at pumasok sa mundo ng mga tao. Hindi nagtagal, nakita siya ng isang mabait na mag-asawa. Inakala nilang isa lamang siyang nawawalang bata. Naawa sila sa kanya kaya nagpasya silang ampunin si Krug. Nagkaroon si Krug ng bagong pamilya sa piling ng mga tao. Sa simula, parang normal ang lahat. Isang umaga habang nag-aalmusal kasama ang bago niyang pamilya, nanood si Krug ng balita sa TV. Nakakabahala ang balita, may mga misteryosong pag-atake ng mga hayop at mga aksidenteng kinasasangkutan ng iba't ibang uri ng hayop. Walang nakakaalam kung bakit ito nangyayari. Nakaramdam ng kaba si Krug. May kakaiba sa sitwasyon na tila pamilyar sa kanya. Nang araw ding iyon, naghanda si Krug para pumasok sa bago niyang paaralan. Nagpaalam siya sa kanyang amain at mga kapatid. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse kasama ang ina na si Anna. Sumama rin ang kapatid nitong si Melody dahil ayaw nitong palampasin ang biyahe. Habang bumibiyahe sila, may napansin si Krug na kakaiba. May dalawang itim na uwak na lumilipad sa ibabaw ng kotse. Hindi sila umaalis. Patuloy silang sumusunod sa kanila. Pumasok sa isip niya ang isang tanong, paano kung katulad ko sila, paano kung mga shapeshifter din sila? Pagsapit ng gabi, huminto ang pamilya sa isang maliit na hotel upang magpahinga. Umaasa si Krug na mawawala na ang kakaibang pakiramdam ngunit hindi iyon nangyari. Gabi na nang may kakaibang ingay na gumising sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa labas. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang grupo ng mga lobo ang mabilis na tumatakbo papunta sa madilim na eskinita. Biglang namatay ang mga ilaw sa gusali. Mabilis na tumibok ang puso ni Krug. Alam niyang hindi ito normal. Kinabukasan, nagpatuloy ang pamilya sa biyahe. Matapos ang mahabang oras ng pagmamaneho, narating din nila ang kanilang destinasyon, ang Clearwater High School. Pagkababa pa lamang ni Krug sa kotse ay natigilan siya. Ang dalawang uwak na sumunod sa kanila sa buong biyahe ay naroon ngayon bilang mga estudyante. Sa sandaling iyon, natiyak ni Krug na tama ang kanyang hinala mula pa noong una. Bago pa siya makapag-react, lumapit sa kanila ang punong guro ng paaralan na si Lisa na may mainit na ngiti. Tinanggap niya si Krug at pagkatapos ay tumingin kay Anna nang may pagtataka. Tinanong niya, paano ninyo siya nakita? Maingat na ipinaliwanag ni Anna ang lahat. Sinabi niyang walang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na mga magulang ni Krug. Maraming taon na ang nakalipas, habang nagtatrabaho siya bilang social worker, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang batang nasa panganib. Nang matagpuan niya si Krug, takot na takot ito at nanginginig. Hindi niya ito kayang iwan kaya isinama niya ito sa bahay at kalaunan ay nakumbinsi ang kanyang asawa na ampunin siya. Habang lumalaki si Krug, palagi niyang nararamdaman na kakaiba siya sa lungsod. Nang dumating ang panahon para sa middle school, nakatanggap si Anna ng liham na nag-aanyaya kay Krug sa Clearwater High. Naniniwala siyang matutulungan ng paaralang ito si Krug na tuluyang makibagay at magkaroon ng mga kaibigan. Pagkarinig sa kwento, tumango at ngumiti si Lisa. Pagkatapos ay hiniling niyang makausap si Krug nang silang dalawa lamang. Pagkalayo nila sa iba, sinabi ni Lisa ang katotohanan. Sa paaralang ito, lahat ay shapeshifter. Hindi na kailangang magtago ni Krug. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang nabibilang sa mga kauri niya. Ngunit bago pa niya lubos na maintindihan ang lahat, biglang tumunog ang alarm ng paaralan. Mabilis na lumabas si Lisa upang tingnan kung ano ang nangyayari, at doon niya nakita ang nakakabahalang sitwasyon kung saan si Anna at Melody ay kalmadong naglalakad sa restricted area ng paaralan. Hindi natuwa si Lisa kaya agad niyang inutusan ng kanyang assistant na ihatid palabas ng campus ang dalawa. Samantala labis ang pagkamangha ni Krug. Ito ang unang beses na nakakita siya ng napakaraming shapeshifter sa iisang lugar. Habang naglalakad siya sa pasilyo, bigla siyang nabangga ni Jeffrey at ng kanyang grupo. Agad naging tensyonado ang hangin. Nagkatitigan ang magkabilang panig at tila anumang oras ay maaaring sumiklab ang away. Ngunit bago pa mangyari iyon, namagitan si James at pinigilan sila.
Pagkatapos nito, niyakap ni Anna si Krug at nagpaalam na. Bumalik sila ni Melody sa kotse nang dumating si Andrew. Isa siyang mayaman at makapangyarihang lalaki na siyang nagpopondo sa buong paaralan. Nakilala ni Krug si Andrew di kalaunan. Sa kanilang pag-uusap, may inamin si Krug na napaka-personal. Sinabi niyang iniwan niya ang kabundukan dahil pakiramdam niya ay may mas malaki pang kahulugan ang buhay kaysa sa pagiging puma lamang. Kung nanatili siya roon habang buhay, hindi niya kailanman matutuklasan kung sino talaga siya. Kalaunan, narating ni Krug ang kanyang dorm room. Ipinaliwanag ni Lisa ang mga pangunahing tuntunin ng paaralan at pagkatapos ay iniwan siyang mag-isa. Biglang may isang squirrel na lumitaw sa kanyang bintana. Pinapasok ito ni Krug at agad niyang napagtantong hindi ito ordinaryong squirrel. Si Holly pala ito. Siya ang itinalagang maging gabay ni Krug at tutulong sa kanya sa una niyang transformation class. Sa klase, nagbigay ng seryosong babala ang guro. Maaari lamang gamitin ng mga estudyante ang kanilang kapangyarihan sa oras ng leksyon, at higit sa lahat, hindi dapat kailanman makita ng mga tao ang kanilang pagbabago ng anyo. Pagkatapos ay napili si Krug upang ipakita ang kanyang kakayahan sa harap ng lahat. Ngunit bago pa siya makapag-transform, humakbang si Brandon. Isa siyang bison shapeshifter. Nagbago siya ng anyo bilang hayop dahil hindi niya kayang manatiling tao ng matagal. Habang pinapanood iyon, nagsimulang magduda si Krug sa sarili. Pakiramdam niya ay nawawala na ang koneksyon niya sa pagiging hayop kaya nagpasya siyang huwag mag-transform. Sa tulong ni Lisa, dahan-dahang naalala ni Krug ang kanyang nakaraan. Nakita niya ang sarili na malayang tumatakbo sa kagubatan kasama ang kanyang tunay na pamilya. Malalim ang tama ng mga alaalang iyon sa kanya. May nagising na damdamin sa loob niya. At sa wakas, muling nag-transform si Krug sa pagiging puma. Sa sandaling iyon, sinabi ng principal sa lahat ng nasa silid na gawin din iyon. Doon napagtanto ni Krug ang katotohanan. Karamihan sa mga estudyante rito ay mga lobo. Ipinaliwanag ni Lisa ang tunay niyang papel. Sa paaralang ito, matututunan nilang balansehin ang pagiging tao at pagiging hayop. Balang araw, maaari silang maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nang gabing iyon, nagpahinga si Krug sa kanyang silid habang sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Biglang dumating si Brandon at kaswal na ibinalitang siya ang magiging bagong roommate ni Krug. Hindi nagtagal, kumatok si Holly sa pinto at sinabing oras na para sa hapunan. Sa cafeteria, nakilala ni Krug si Dorian, isang batang kayang magbago bilang pusa. Isa pang batang kayang magbago bilang munting kabayo ang hindi inaasahang nasalubong si Jeffrey at ang grupo nitong mga lobo. Mabilis na naging delikado ang sitwasyon at hindi nagdalawang isip si Krug na protektahan ang bata. Sinubukan siyang takutin ng mga lobo pero dumating si James sa tamang oras at pinatigil ang gulo. Noong gabing iyon, nanaginip si Krug tungkol sa kanyang pamilya, pero nagising siya dahil sa malakas na kalabog. Si Brandon ay nagbago ng anyo habang natutulog at tuluyang winasak ang kanyang kama. Tinawanan lang ito ni Brandon at sinabing nangyayari iyon minsan o 2 beses kada linggo. Napagtanto ni Krug na hindi magiging mapayapa ang kanyang mga gabi rito gaya ng inaasahan niya. Kinabukasan sa combat class, piniling maglaban sina Brandon at Borta, pero tumanggi si Brandon kaya si Krug ang pinili ng guro. Nagdududa pa rin si Krug sa sarili niya. Nang makita ito ni Andrew, lumapit siya at iniabot ang isang maliit na supot. May lamang ihi iyon ng puma. Sa sandaling maamoy ito ni Krug, may kung anong pumutok sa kanyang kalooban. Agad siyang nagbago ng anyo. Kahit mas malaki si Borta, mas mabilis gumalaw si Krug, mas malakas umatake, at lumaban ng buong puso. Sa huli, nanalo siya. Sunod namang lumaban si Dorian, pero dahil sa mabahong amoy ng kanyang kalaban, tumakbo na lang si Dorian at sumuko sa laban. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Andrew si Krug. Humanga siya sa nakita niya kaya inalok niyang maging mentor siya ni Krug. Bilang patunay ng tiwala, ibinigay pa niya kay Krug ang supot ng ihi ng puma. Sinabi niyang maliwanag ang kinabukasan ng bata, ngunit may isang hindi natuwa rito. Mula sa malayo, pinapanood ni Jeffrey ang lahat. Nagselos siya nang makitang pinapaboran ng sponsor ng paaralan ang bagong estudyante, kaya hinamon niya si Krug. Nangako si Jeffrey na kapag natalo ni Krug ang mga lobo sa isang tunggalian, hindi na nila siya guguluhin kailanman. Nang hapong iyon, nakipagkita si Krug sa kanyang mga kaibigan sa treehouse at ikinwento ang lahat. Nag-aalala si Brandon at binalaan siyang baka mapatalsik siya sa paaralan kapag nakipaglaban, pero sawa na si Krug sa mga pang-iinsulto. Tumanggi siyang umatras. Nangako si Holly na sasamahan siya, at kahit kinakabahan si Brandon, aminado siyang gusto rin niyang makitang makuha ng mga lobo ang nararapat sa kanila.
Nang gabing iyon, palihim silang lumabas ng dormitoryo. Bago umalis, inamoy ni Krug ang supot upang magising ang kanyang pagiging hayop at nagbago siya ng anyo. Pagdating nila sa lugar ng laban, tinanong ni Krug kung sino ang makakalaban niya. Doon niya nalaman ang katotohanan. Bitag pala ito. Hindi lang 2 lobo kundi si Jeffrey at ang buong grupo niya. Pero hindi tumakbo si Krug. Mas malakas siya kaysa sa kahit sino sa kanila kapag isa-isa lang, pero sabay-sabay siyang sinalakay ng mga lobo. Inatake siya mula sa likuran at pinagtulungan. Nang makitang nasa panganib si Krug, itinulak ni Holly si Brandon upang mapilitang tumalon at tumulong. Habang ginugulo ni Brandon ang grupo, lumaban si Krug ng buong lakas. Sa huli, wala nang choice ang mga lobo kundi umatras. Natalo si Jeffrey. Kinabukasan, napansin ni James ang ilang sugatang estudyante at agad silang ipinadala sa infirmary. Habang malapit nang ipatawag si Krug ng principal, may hindi inaasahang nangyari. Inanyayahan siya ni Andrew na sumama sa biyahe. Habang nasa daan, napagtanto ni Krug na alam na ni Andrew ang nangyari. Sinabi ni Andrew ang totoo. Ang isang tunay na puma raw ay hindi dapat nangangailangan ng tulong kahit laban sa 4 na lobo. Dahil daw maaga niyang iniwan ang kanyang tunay na pamilya, hindi natutunan ni Krug kung paano manghuli. Kaya nagpa siya si Andrew na turuan siya. Gusto niyang gawin si Krug na isang tunay na mandaragit. Pagbalik nila, hinarang sila ni Lisa. Galit itong nagbawal kay Andrew na bigyan si Krug ng espesyal na pagtrato. Direkta niyang binalaan si Krug. Kung gusto niyang manatili sa paaralan, kailangan niyang sundin ang mga patakaran at huwag nang makipag-away sa labas ng klase. Makalipas iyon, dali-daling lumapit sina Holly at Brandon upang tingnan siya. Doon napansin ni Krug si Lou na naglalakad papunta sa kagubatan kaya sinundan niya ito. Magkasama nilang narinig ang mga guro na nag-uusap tungkol sa kamakailang pag-atake ng mga hayop. Sigurado silang may kinalaman dito ang mga shapeshifter. Kapag nalaman ng mga tao ang katotohanan, mawawala ang kapayapaan sa pagitan ng 2 mundo. Kaya kailangang pigilan ni Lisa at ng konseho ang mga pag-atake sa anumang paraan. Habang pauwi, nagtapat si Krug ng isang mahalagang bagay. Habang nasa biyahe siya noon, nakita niyang may mga lobong umaatake sa mga tao sa isang kalapit na bayan. Sigurado siyang grupo iyon ni Jeffrey. Kinabukasan, tinupad ni Andrew ang kanyang pangako at isinama si Krug sa kagubatan. Tinuruan niya itong manghuli. Piliin muna ang biktima, pagmasdan itong mabuti, at umatake sa tamang sandali. Nagtagumpay si Krug at nakahuli ng isang osa. Pinagsaluhan nila ang pagkain. Habang pauwi, nagkwento si Andrew tungkol sa kanyang sarili. Noon ay may anak siyang babae. Kung nabuhay lang ito, kaedad sana ito ni Krug. Sa panahon ng recess, napansin ni Lou na hindi kumakain si Krug. Sinabi niyang nakapangaso na siya noong umaga. Nang marinig iyon, natahimik si Lou at lumayo. Naalala niya ang araw na inatake ng isang puma ang kanyang ina at malubhang nasugatan ito. Nakonsensya si Krug kaya sinundan niya si Lou sa kagubatan upang pakalmahin siya, pero hindi niya ito naabutan. Noong gabing iyon, nakarinig si Krug ng mga alulong sa labas ng kanyang bintana. Grupo iyon ni Jeffrey. Dahil naghinala siya, sinundan niya ang mga ito papunta sa pinakamalapit na bayan. Doon niya nakita ang mga lobo na tinatakot ang isang gwardya at palihim na pumasok sa isang pabrika. Habang papalapit siya upang harapin sila, siya naman ang hinarap ng mga ito. Pero bago pa magsimula ang laban, dumating si Andrew. Pinatigil niya ang lahat, inutusan ang mga lobo na sumakay sa sasakyan at ibinalik silang lahat sa paaralan. Pagkatapos noon, pinakiusapan ni Andrew si Krug na maiwang mag-isa kasama siya. Doon lumabas ang katotohanan. Inamin ni Andrew na siya ang nasa likod ng kamakailang mga pag-atake ng hayop. Nalungkot ang puso ni Krug nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at napagtanto niyang baka hindi niya talaga dapat pinagkatiwalaan si Andrew. Pagkatapos, ibinahagi ni Andrew ang kanyang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, pinatay ng isang mangangaso sa kagubatan ang kanyang asawa at batang anak na babae. Mula noon, namuhay siya na may matinding galit sa mga tao. Naniniwala siyang pinaghaharian ng mga tao ang kalikasan, sinisira ang mga tirahan ng hayop, at nagtutulak sa maraming uri ng hayop tungo sa pagkalipol. Sa loob ng 50 taon, sinubukan ng konseho ng paaralan na gabayan ang mga tao upang protektahan ang kalikasan, pero walang nangyari. Lalo lang lumala ang sitwasyon. Kaya nagpa siya si Andrew na kumilos ng mag-isa. Habang naghahapunan, may dumating na babaeng naghahain ng pagkain. Napansin ni Krug na may mekanikal itong paa. Ipinaliwanag ni Andrew na isa itong snake shapeshifter na nabangga ng kotse habang nasa anyong hayop. Doon inimbitahan ni Andrew si Krug na sumama sa kanyang plano.
Tumanggi si Krug. Sinabi niyang ayaw niyang may masaktan. Sumagot si Andrew na hindi naman niya intensyon pumatay ng tao. Gusto lang niyang sirain ang kanilang mga makina at pabagalin ang mga proyektong sumisira sa tirahan ng mga hayop. Sinabi ni Krug na pag-iisipan niya ito at pumayag muna siyang ilihim ang lahat sa ngayon. Kinabukasan, tinulungan ni Krug si Brandon na magsanay sa kagubatan. Mabangis na tumakbo ang bison at bumangga sa mga puno. Biglang nabangga si Brandon ng isang kotse. Ang kotse ay pag-aari ng mga umampon kay Krug na dumalaw sa kanya. Dahil sa gulat, agad na tumakbo si Krug papunta sa kanila at pinapasok sila sa loob upang maitago ang nangyari. Sa loob ng kanyang silid, napansin ni Anna ang isang squirrel na naghahalongkat sa mga gamit ni Krug. Dumating ang principal at pinagalitan si Anna, pinaalalahan ng kailangang sundin ang mahigpit na mga patakaran sa pagbisita. Bago umalis, sinabi ni Anna kay Krug na mananatili siya sa isang kalapit na bayan sa buong weekend at niyayang sumama siya. Masayang pumayag si Krug. Kalaunan, tinawagan ni Andrew si Krug at inimbitahan siya sa isang espesyal na kaganapan sa parehong weekend. Tumanggi si Krug at nilinaw niyang hindi niya sinusuportahan ang pananakit sa mga tao. Walang imik na ibinaba ni Andrew ang tawag. Dahil nababagabag, pumunta si Krug sa kagubatan. Makalipas ang ilang oras, natagpuan siya ni Wing na nag-aalala. Biglang may lumitaw na drone sa himpapawid. Agad itong nakilala ni Wing. Pag-aari iyon ng isang mangangaso at pinakawalan na rin ang mga tracking dog. Tumakbo si Krug at nagtago sa mga tuktok ng puno, ngunit patuloy siyang sinusundan ng drone. Upang iligtas siya, sinira ni Wing ang drone at sinabihan si Krug na patuloy lang tumakbo. Matapos ang mahabang pagtakas, bumagsak si Krug dahil sa sobrang pagod. Doon lumitaw si Shadow, isa sa mga Crow Girls, at binigyan siya ng damit upang makabalik siya sa anyong tao. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakabalik si Krug patungo sa paaralan. Ngunit bago pa man makarating sa campus, nawalan siya ng malay. Natagpuan siya ni Andrew at dinala sa kanyang bahay upang magpahinga. Pagkagising ni Krug, ikinwento niya kay Andrew ang tungkol sa mga ngaso. Biglang may masakit na pumasok sa isip niya. Paano kung ang nangyari sa pamilya ni Andrew ay nangyari rin sa tunay niyang pamilya? Binago ng takot na iyon ang lahat. Nagpasya si Krug na suportahan ang plano ni Andrew at sumama sa kanyang laban. Bago ang kanilang unang misyon, ibinunyag ni Andrew kay Krug na nagpadala na siya ng mga shapeshifter upang hanapin ang tunay na pamilya ni Krug. Kapag buhay pa sila, ipinangako niyang mahahanap nila ang mga ito. Di nagtagal, nakatanggap si Krug ng tawag mula kay Anna. Kinansela nito ang kanilang weekend trip dahil may mahalaga raw siyang appointment. Kasabay nito, dumating sina Brandon at Holly na nag-aalala para kay Krug. Sinubukan nilang kausapin siya, ngunit nagsisimula na siyang lumayo sa kanila. Maya-maya, umalis si Krug kasama sina Andrew at ang iba pa papunta sa minahan. Pagdating nila, hinati ni Andrew ang grupo. Inutusan si Krug na takutin ang mga hayop sa kagubatan upang lumayo sa lugar. Sina Jeffrey at ang mga lobo naman ay kailangang paalisin ang mga manggagawa upang walang masaktan. Sa simula, ilang kuneho lang ang pinaalis ni Krug, ngunit halos tumigil ang tibok ng puso niya nang mapagtanto niyang malapit lang nagka-camping ang kanyang mga umampon. Dahil sa takot, agad niyang tinawagan si Andrew. Kalmadong sinabi ni Andrew na nakita nga niya ang kanyang mga magulang sa malayong lambak at tiniyak na ligtas sila. Pero pakiramdam ni Krug ay may mali. Tinakot ng mga lobo ang mga manggagawa hanggang sa tumakas ang mga ito sakay ng truck. Pagkaalis ng mga tao, sumakay si Derek sa sasakyan upang pakawalan ang mga nakasalansang troso. Nakiusap si Krug na tumigil siya. Kapag bumagsak ang mga troso, maaaring mamatay ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, dumating sina Brandon at Holly upang suportahan si Krug. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumipad sa itaas sina Shadow at Wing. Nagpanik ang mga lobo. Ayaw nilang masumbong sa principal o mapaalis sa paaralan kaya iniwan nila ang misyon at tumakbo. Ngayon, si Lou naman ang sumubok kumausap kay Derek. Sinabi niyang ang pagsira sa lahat ay magtutulak lang sa mga tao na lumaban ng mas matindi. Ngunit hindi nakinig si Derek. Tinulak niya si Lou. Ikinagalit iyon ng mga uwak kaya agad nila siyang inatake. Sa galit, nagbago si Derek bilang isang grizzly bear. Tumalon si Brandon upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Sumali rin si Holly sa laban. Sakto namang dumating si Andrew. Inalis niya ang mga troso na nakaharang sa mga gulong. Nagsimulang umandar ang truck. Napagtanto ni Krug na sinadya ni Andrew na bumagsak ang mga troso. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya.
Inatake ni Andrew si Krug at nagsimula silang mag-away, ngunit biglang nakita ni Krug ang mga trosong gumugulong pababa ng bangin patungo mismo sa lambak kung saan naroon ang kanyang pamilya. Tumigil siya sa pakikipaglaban at tumakbo. Marahas na bumagsak ang mga troso pababa ng bundok. Sumigaw si Anna upang magtago ang lahat, ngunit hindi siya narinig ni Melody dahil may suot itong headphones. Nang mapansin ni Melody ang panganib, huli na ang lahat. Sa huling segundo, tumalon si Krug pasulong at itinulak si Melody palayo sa panganib. Tumakbo si Anna papunta kay Melody at napaiyak sa ginhawa nang makitang buhay ito. Nanginginig si Melody habang sinasabing isang puma ang nagligtas sa kanya. Iginiit ng kanyang ama na baka guni-guni lang niya iyon. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Nalo at ng iba pa si Krug na walang malay sa kagubatan. Sa loob ng ilang segundo, inakala nilang patay na siya ngunit biglang nagbukas ang mga mata ni Krug. Nakahinga silang lahat ng maluwag. Sa sandaling kaya na niyang gumalaw, agad na tumakbo si Krug upang tingnan ang kanyang pamilya. Doon dumating si Andrew, na kunwaring sakto lang siyang dumating. Mabilis siyang tumawag ng helicopter upang dalhin ang pamilya sa ospital. Mabuti na lamang at lahat sila ay nakaligtas. Nang masigurong ligtas na ang kanyang mga magulang, sumabog sa galit si Krug. Nagbanta siyang sasabihin sa headmistress na si Andrew ang nasa likod ng mga pag-atake. Pagkatapos ay nagbitaw si Andrew ng isang nakapanghihilakbot na banta. Natagpuan na niya ang tunay na pamilya ni Krug sa Yellowstone Mountains, at sasabihin lang niya ang lokasyon ng mga ito kung mananatiling tahimik si Krug. Sakto namang dumating si Lisa. Isinisi ni Andrew ang lahat kay Derek at sinabing ito ang nagplano ng pag-atake. Hindi lubos na naniwala si Lisa, ngunit papalapit na ang mga sirena ng pulisya. Umalis siya at nangakong magsasagawa ng masusing investigasyon. Pagbalik sa paaralan, sinalubong si Krug at ang kanyang mga kaibigan bilang mga bayani. Kumalat na sa lahat ang balita tungkol sa ginawa nila, ngunit sa likod ng mga sigawan at papuri, alam ni Krug ang totoo. Hindi pa tapos ang laban.